Good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel, mga Kapobreng Lights and Sounds. Today, meron tayong sasagutin sa isa sa mga comment no dun sa previous video na ginawa ko kung paano mag-connect ng active speaker and passive speaker combined. So, ito na nga no, nag-connect ako. Ito active, ito passive speaker. Kinombine ko sila. Pero mono lang setup tayo for demonstration purpose. Hindi na ako nag left and right, so left channel lang ang kinonect ko. Kinombine ko lang ang dalawang magkaibang speaker na yan, active and passive. So kasi merong nagtanong dun sa previous video ko, ito nga no, ito yung title, search nyo na lang kung hindi nyo napanood, how to connect active speaker and passive speaker bilang FOH. So, nagtanong kasi dito, ito. So, sabi niya, paano kung walang saksakan ng PL, yung mix out ng mixer? Saan pwede i-connect? So, magandang question yun mga ka-sounds, no? Kasi nung sa previous video ko na ito, ang pinakita ko doon is para makombine siya, makombine natin ang active tsaka passive, is alin man sa dalawa niya nun pwede. Dito sa mix out, pwede ang active speaker, pwede. Tapos sa PL, ito, PL mix out, yan, may PL yan, pwede dyan mo din i-connect yung passive mo. Tapos, so mag-mix out ka dito, tapos mag-in ka ngayon dito sa tawag nito, amplifier natin, external amplifier. Tapos, mag-speaker out ka na, so lalabas na yan, patungo sa passive speaker. So, yun yung tinuro ko doon. Tama yun. So, ang tanong kasi ngayon ni Sir, paano kung walang ganito? Yung mixer, walang PL out, mix out lang. Kasi sinabi ko din sa video na yun, na merong mga merong mga mixer na walang PL out, XLR out lang. Tama naman yun kasi nagkaroon ako ng ganong klaseng mixer. Yung Behringer ko dati is wala siyang PL out, ang meron lang siya XLR out. So paano yun pag walang PL out? So hindi ka na makapag-combine ng active speaker and then passive speaker. So magandang question. By the way, panoorin nyo muna yung sa mga hindi pa nakapanood, panoorin nyo ito, how to connect active speaker and passive speaker for FOH combine, para mas maintindihan nyo kung saan nanggagaling ang video natin ito. So ngayon, ito ang solusyon. Meron akong ginawang solusyon na magiging posible ang pag-combine ng dalawang magkaibang speaker, active and passive, para sa mga mixer na walang PL out, yung XLR out lang ang meron na mixer nila. So ganito po ang connection. So disclaimer lang po, hindi po ako expert na audio technician or audio soundman. Ako po ay nagpa-practice pa lang din at marami pa pong ako hindi alam. Ang ginagawa ko lang is sinishare ko yung alam ko na at safe na connection, tulad ng example na ito, para doon sa mga kapatid natin o listeners, viewers na gusto ring matuto, no? So ito i-share ko na paano i-connect, combine ang active and passive speaker na walang PL out, XLR out lang ang meron. So ganito. So from the mixer, XLR out, mix out. So ito yung connection. Cable, tatakbo yan ngayon papunta sa active speaker. So sa active speaker, ito na yun, oh. Input niya, input. Again, mix out, input, and then meron yang link, 'di ba? Lahat ng mga active speaker may link. So magli-link out tayo ng another cable papunta sa power amplifier input. So malinaw po, ulitin ko. From the mixer out, mic cable, tatakbo siya papunta sa active speaker natin na input. So ayan, nakasaksak na. From the input, mag-out tayo or magli-link out or mag-to-true. Magli-link out, ito na, or true, papunta input ngayon sa
passive speaker. So, dito sa aking passive speaker, naka-input sa channel 1. And then, channel 1, output naman tayo, channel 1 din, output, para speaker out. Papunta na yan ngayon dito sa ating passive speaker. So, ganun lang kasimple. Na-combine na natin ang dalawa ngayon para sa mga walang PL out na mixer. Ang meron lang is XLR out. So, pero kung ang mixer nyo ay merong PL out, tulad nitong Joson mixer, at karamihan sa mga mixer ngayon meron ng mga PL out, edi dito kayo mag-combine. Panoorin nyo yung video na ginawa ko. Ito, search nyo lang ito sa mga videos na ito, title, kung paano. Pero kung wala, tulad nga ng tanong sa comment, paano kung walang saksakan ng PL yung mix out ng mixer, saan pwede i-connect? So, eto na ngayon. So, pinakita ko na, again, from mix out, XLR out, mix out, XLR, tatakbo yan ngayon, papunta sa active speaker, input. From input, meron niyang link out or true or out, basta may out, papasok yan ngayon. Dito, mag-i-input sa power amplifier, channel 1 naka-input. And then, mag-speaker out na tayo, papunta na sa passive speaker. Pero hindi po basta-basta magagawa natin ang ganitong koneksyon. Bakit? Dapat tingnan nyong mabuti ang specs ng inyong active speaker. Dapat hindi ito naka-DSP. Okay? Tulad ng active speaker ko na Tapro X15A, wala po itong DSP. Ayan po, X15A. Kita nyo, ang model Tapro X15A. Wala po itong DSP. Ang meron lang siya contour. Ang ibig naman sabihin ng contour is parang i-boost lang niya yung high frequency and low frequency. Parang lalakas lang siya ng bahagya. Pero hindi po yan DSP. Ngayon, meron din namang mga Top Pro model na merong DSP. So again, pwede nyo lang gawin ang setup na ganito kapag walang DSP na feature yung active speaker. Kahit anong speaker, active speaker, basta walang DSP or equalizer na mga feature. Yung mga nakalagay dito ba? Yung mga music, DJ, tapos merong monitor or speech, ganon, alam niyo yun, may mga selector dito na nakalagay music, DJ, tapos monitor, yung mga ganon, speech. So dapat wala yun, walang DSP or walang EQ feature. Dapat ganito lang, yung flat lang, parang class D na amplifier na nilagay lang sa loob, tapos merong volume, yun lang. May volume, ganyan lang, simple. Bakit hindi pwede ang mga active speaker na merong DSP or EQ built-in sa ganitong klaseng setup? Kasi po, hindi na siya true pass-through or totoong pass-through. Ito kasi, this is a true pass-through. Yung tunay na pass-through kasi wala siyang dinadaan ng processor, built-in processor sa loob. Ano lang siya, kumbaga dumaan lang siya, nag-pass-through lang siya. So tunay siya na pass-through. Yung merong mga DSP built-in or mga EQ, dadaan muna siya sa mga EQ bago siya pumunta at dumaan sa mismong pinaka-amplifier niya. At mag-out siya papunta ngayon doon sa power amp. Masisira po, posibleng masira ang mga processor doon sa loob na naka-built-in, yung mga DSP. Dapat katulad ng active speaker ko na ito na walang DSP or EQ built-in feature. Dapat yung ganito lang. Active speaker lang talaga siya na meron lang siyang volume. Ganun lang. And then, kapag may contour, mas mainam, tulad to, may contour, parang boost lang naman ang ano yan, parang palakasin lang yan ng konti, huwag nyo na rin i-on yan. Huwag nyo lang ganunin, i-on. I-off nyo na lang para clean sound lang talaga. Okay? So, malinaw naman siguro, no? Naintindihan na. Again, ulitin ko, sa mga
walang PL na out, walang PL out, XLR lang. So ganito po ang connection from XLR mix out, tatakbo yan ngayon papuntang active speaker na walang DSP or EQ feature. Mag-input dyan, tapos magli-link out or magpa-pass through papunta sa ating power amplifier. And then from power amplifier, nakasaksak sa channel 1 ang speaker cable. Yan, tatakbo na yan papunta sa inyong mga passive speaker. Kapag stereo na, ganun din ang mangyayari. Saksak ka dito, right channel. So, tatakbo yun sa right channel din na active. And then, lalabas na, magli-link out na, mag-pass through na, papunta na sa channel 2 na naman. Ganun lang. Ang tanong, safe ba ang ganung pamamaraan? Ang sagot, safe po mga ka-sounds. Bakit po safe? Explain ko po sa inyo. Halimbawa, ito, nag-out ka, mix out ka, XLR out, papunta sa passive amplifier, di ba? Passive amplifier. Mix out ka, papunta sa passive amplifier. Nag-in ka ngayon dito. So, nag-out ka, nag-out, external amplifier to So, nag-in ka, and then, mag-out, speaker out. Ganun din ang theory kapag sa active speaker na. Paano? Mag-out ka ngayon, mag-out ka sa mix out, tapos mag-in ka sa internal amplifier. Bakit internal? Kasi built-in nga Nasa loob. Nasa loob yung amplifier nito. Active. So, nagets nyo? Kapag sa passive, external, mag-out sa mixer, mag-i-in sa external amplifier. And then yung speaker, tsaka mag-out para sa passive speaker. So, ganun din ang teorya niya. Kapag sa active speaker, mag-out siya sa mix-out, papunta ngayon, mag-i-in sa external amplifier. This time, external lang. Nagkataon na external kasi active man, built-in. Tapos, yung kanyang mixer, yung kanyang speaker out ngayon, which is may speaker naman dito sa loob, so, tsaka siya maglalabas ang audio. Ang ginawa natin, para madugtong lang ang active tsaka ang passive, is nag-link out lang tayo, nag-pass through lang tayo, na walang dinadaan ng anumang mga processor. Kasi nga, walang built-in DSP, walang built-in processor, walang EQ. So, ganun din dito kapag sa passive, galing dito sa mix-out, mixer, nag-in ka sa power amp na external, wala kang dinaanan na mga processor. Walang EQ, walang limiter, walang crossover, di ba? Tapos, mag-link out ka lang. So, ang nangyari, sa madaling salita, yung external amplifier dito sa loob ng active speaker, parang nag-link out ka lang din, papunta sa power amp. So, kung tanggalin mo yung amplifier na nasa loob nitong active speaker, kapag tanggalin mo yung amplifier, ilalabas mo, magiging external na siya. Nagets nyo? Basta ang mahalaga, ito, walang DSP. Dapat yung active speakers natin, kung ano man yung mga active speakers natin, dapat walang DSP or walang mga EQ. Dapat ganun lang, tulad sa Top Pro na ito, na X15A, wala po siyang DSP. Simple active speaker lang siya. Sana malinaw ang aking pag-explain, sana naintindihan nyo to the best of my ability. So ngayon, isa-sound check natin kung tutunog ba, kung effective. Let's do it. Magpe-play tayo ng music. So ayan, nakasaksak na tayo dito. Try kong ipatunogin na. So ano lang, dahan-dahan lang kasi gabi na. Actually gabi na Nasa mag-11 PM na. So tumutunog, no? Pero sabay na yung tumutunog So ngayon patunayan natin na pwede. Okay? Actually ito yung channel 1 sa power amp. Channel 2 naka-off yan. Kita nyo naman. Ito naka-off. Channel 3. Channel 4 naka-off. Ito lang channel 1 naka-on.
Pero wala kayong nakikitang gumagalaw kasi hininaan ko lang. Try kong palakasan ng konti kahit gabi na. Ayan o, nagbi-blink, meaning channel 1 lang yung meron. Ang iba wala, di ba? So ngayon, patayin muna natin itong channel 1. Off natin. Magpapasound tayo. Ang tutunog lang yan is yung active speaker lang. Okay? So, i-on natin ha. Ayan, nilakasan ko na talaga para makita nyo walang nagbi-blink. Walang nagbi-blink. Okay? So, ibig sabihin, naka-off talaga itong channel 1. Ibig sabihin, hindi tumutunog ang ating passive. Active lang ang tumutunog. Okay? So, idahan-dahan ko na. Total, napatunayan naman natin na hindi naka-on ang ating passive. So, active lang ang tumutunog, no? Ito lang. So, patunayan ko na active lang ang tumutunog. Ayan, no? Nagbi-blink din siya, okay? At saka, pwede natin i-off. Oh, nawala, di ba? Nawala yung, what's this? Sound. So, i-volume natin ulit. So, nagbi-blink din. Nagbi-blink. Ayan. Tapos, i-off. Now, continuous to. Walang stop ha. Walang edit. Continuous to. Para makita nyo talaga na walang daya. So, naka-off ha. Naka-off. Ngayon, pero, naka-on pa rin ang fader natin. Okay. Ngayon, bubuksan ko yung passive. Yung passive ha. Ayan. Ayan, nag-ano din. Nagbi-blink-blink din. Oh, di ba? Ibig sabihin, tumutunog, passive. Naririnig nyo naman, tumutunog, passive. Oh, yan ang tumutunog ngayon. Passive. Yung ating active, wala. Oh, walang nagbi-blink. Tapos, naka-off din yung, what's this? Volume, naka-zero. So, ang tumutunog lang is yung passive. Oh, ayan. Nagbi-blink, passive. Ang iba wala, hindi yan nagbi-blink kasi naka-off yan. Channel 1 lang ginagamit natin. So, patunay na pwedeng i-combine ngayon yung active speaker, passive speaker sa ganitong klaseng setup dun sa tanong ni Sir na paano kung walang saksakan ng PL yung mix out ng mixer. Saan pwede i-connect? So, assuming walang PL na saksakan, patayin muna natin. Walang PL na saksakan, tapos XLR out, mix out lang ang meron. So, ganito po ang pamamaraan ng pag-connect from mixer, mix out XLR. Tatakbo yan ngayon, mag-input dito sa active speaker. Tapos, mag-out or link out or pass through. Papunta ngayon sa input ng ating power amplifier. And then, speaker out. So, tutunog na yan papunta dito sa passive speaker. Just make sure na ang ating active speaker ay walang built-in na DSP or mga EQ. Malinaw? Ngayon, ang magiging downside lang nito sa ganitong setup is gagastos ka ng extra cable, ng mahabang cable. Kasi syempre, magmula dito sa mix out mo, tatakbo yan ng kung ilang metro papunta doon sa stage para isaksak mo lang dito sa iyong active speaker. So, malayo na yan, no? And then, from the active speaker, kung saan man yan, kung gaano man yan kalayo, kailanganin mo ngayon ng another microphone wire na mahaba para tatakbo pabalik na naman ulit sa inyong power amp. Gets? Yun lang ang magiging downside. Although, pwede rin na itong power amp ilalagay natin sa stage malapit sa active speaker. Pwede rin ganun para malapit na lang yung link out na cable papunta sa amplifier. So, try na nating patunugin lahat, okay?
So yan, tumutunog na lahat. Unang-una, itong passive. Ayan, nagbi-blink. Nasa 3 o'clock. Tumutunog. Passive. And then yung active. Ayan, nagbi-blink. Nasa 3 o'clock din. So okay, iharap ko lang ang ating active. So ayan, tumutunog. Magkasabay na, tumutunog. Active and passive. Ayan po. Yan, nagbi-blink. Channel 1. Active. And yung pinakita ko kanina na, passive pala, passive. And then yung pinakita ko kanina sa likuran ng active, nagbi-blink din. So, magkasabay na sila, combine, tumutunog. Hindi siya nag-blink dito kasi mahina lang yung volume, no? So, try natin laksan para makita na nag-blink dito. Try kong laksan. So, ayan, nag-blink. Nilaksan ko ng bahagya. So, ibalik lang natin sa sa yung mahina kasi gabi na nga. Ayan, so nawala na yung blink. Pero dito meron pa rin. Ayan, meron pa rin. So ibig sabihin talaga gumagana yung passive and then of course yung active. Ayan, nag-blink. Ayan. Effective. Solve ang problema, solve ang tanong. Kapag walang PL out, pwede. Kapag XLR lang ang meron. So, ayun mga ka-sound, sana na-explain ko ng maayos, no? Malinaw sana ang pagka-explain ko to the best of my ability. So, kung hindi nyo pa rin naintindihan, pasensya na po. Just keep on posting your comments kasi hanggat maaari ay i-explain ko sa abot ng aking makakaya. Again, disclaimer, hindi po ako magaling. Hindi po ako nagmamagaling. Ito po ay ginagawa ko na ganitong mga klaseng setup at proven na safe na siya, tulad ng pag-explain ko kanina kung bakit siya safe. Thank you so much for watching mga ka-sounds. God bless you po and to God be the glory.